welcome sa isang special feature ng TDPH. Makakasama natin ang isa sa mga graduates ng aming PSE Market Mentorship Program na in just 15 days natutunan nila ang mga essentials of trading sa PSE Market. Super interesting ang journey ng ating graduates, kaya let's hear more about kung paano nakatulong ang mentorship program sa kanya. Let's get started. I would like to introduce to you Sir Aldrin Corpus from Florida. Hi, Sir Aldrin. Hello po, Miss Yuki. Nice meeting you Hi. po. Nice meeting you too. Can you introduce yourself and tell us a bit about your background before joining the PSE Market Mentorship? Ay, yes po. Ako po si Aldrin Corpus, originally mula sa Nueva Ecija, pero ngayon po ay nasa Florida, na sa US. Professionally po, isa po akong accountant, pero ngayon ay business owner na dito sa Florida. Ang experience ko po sa stocks noon ay parang theory lang. So I thought yung theory ay enough para makapag-play ng maayos sa market, pero I was wrong. So isang big lesson sa akin yun. So yung natutunan ko na nung natutunan ko yung lesson na yon, I said hindi enough yung theory and yung knowledge ko when as an accountant tungkol sa stocks and sa trading para makapag-play ng maayos. So nag-seek ako ng help para doon. So what made you decide to pursue trading in the PSE market and how did you hear about the mentorship program ng TDPH? Actually po, dito kasi sa Florida, since baliktad tayo ng oras, madalas gising ako ng gabi. So, dahil hindi ako makatulog, Netflix lang ako ng Netflix sa gabi or nanonood ng movies or nag-scroll lang sa Facebook. One time, naisip ko, napaka-unproductive ko. So, sabi ko, since ang dami-dami kong time na mulat yung mata ko, bakit hindi ko gamitin yung time na to para maging productive? And then, naligaw ako sa YouTube. Nakita ko yung mga nagte-trade. So sabi ko, naku, parang maganda to, interesting. And since kising ako ng umaga, sabi ko, sige, since mas kilala ko ang mga companies ng Philippines, doon muna tayo magsimula sa familiar tayo. So naghanap ako sa Facebook, naghanap ako sa Google, naghanap ako sa Facebook kung paano mag-trade. So, hindi ko pa alam nun na meron palang day traders, may mga swing traders, hindi ko pa alam. Basta, ang gusto ko lang malaman ay mag-trade. So, naghanap ako sa internet, mostly ang kinikita nila ay yung sa US markets kasi yun yung sikat. So, sabi ko, ayoko ng US markets since hindi ako familiar sa mga companies. Ang alam ko lang yung mga sikat na companies. So, sabi ko, hanap ako sa PH. Tapos, sa Facebook, hanap ko yung traders din. Nag-message ako, sabi, kasi nung nag-scroll dun sa Facebook page, tamang-tama, may upcoming lesson in the coming month. So, sabi ko, tamang-tama ito. So, nag-message ako sa kanila. And nag-reply sa akin na, eto yung ano. Tapos in-offer nga din sa akin, sabi niya sa akin, bakit hindi mo to subukan yung US market? Sabi ko, try po muna natin sa Philippines kasi mas familiar ako doon. Tsaka kung may enjoy ko yung Philippine stock market, pwede tayong mag-level up after that. So doon na nagsimula, nag-enroll na ako after nun. So talagang ginusto mo muna alamin kung paano ang takbo ng market dito sa Philippines bago ka mag-pursue ng international market. Opo, ang inisip ko kasi na kung mamamaster ko ang PH market, then ready na ako pag pumunta na ako ng international market. So how would you describe the PSE mentorship of TDPH and ano yung tatlong pinaka-best qualities na natutunan mo sa PSE program? Yung mentorship po sa sa Traders 10 PH is napaka-essential. From the start until the end, hawak nila yung kamay mo. Yung hand-holding nila sa'yo ay step by step talaga. So, hindi mo ma-feel na binibitawan ka nila or nalolost ka every time na magti-trade ka or papasok ka sa isang trade. Kung meron kang, for example, kung meron kang doubts, kung meron kang questions, kung mo siya natanong during the lessons, kung hindi mo natanong during the monthly catch-up, ang dali nilang i-reach out. Mag-message ka lang or mag-email ka. Kung may available, automatic may sagot sila sa'yo. Or kung wala,
within the day magre-reply sila sa'yo. So, napaka-convenient niya. So, yung tatlong gusto ko talaga sa traders din, PH, and yung sa lessons would be yung simplicity ng lessons. Kasi, nung inamin ko din naman sa kanila na theory lang yung alam ko. Sabi ko, wala akong kaalam-alam sa trading. Pero during yung 15 days na lessons namin is because napakasimple nung concept and napakasimple nung strategy. Ang bilis sundan nung mga strategy na tinuturo nila na gusto mo na pag in-apply mo siya doon sa actual, halos walang difference dun sa tinuro nila ng theory. So kasi nung tinuruan kami, mostly historical yung makikita mo eh. Pero pag nag-live ka na, iba kasi yung environment kapag live. Pero yung tinuro nila sa yung concept versus yung sa live na ginagawa mo is mostly same din naman yung concept. So ang dali niyang sundan, ang dali niyang i-execute. Ang pangalawa is, nasabi ko na yung convenience nung training. Kasi, nandyan lagi, every time na may doubts ka, every time na meron kang questions, ang dali nilang i-reach out, ang daling mag-reach out sa kanila. Like, may question po ako sa ganito, or na-miss ko po yung lesson, pero ano po ba, may question po ako tungkol dun sa lesson, ito po yung question ko, or ito po yung doubt ko. Every time na magsisend ako ng questions, meron akong nare-receive na response agad-agad. So, yung third po and most na pinakagusto ko sa traders din and sa lessons would be yung support and hand-holding ng team. So, every time na, especially during yung after nung 15 days na lessons namin, so yung first month ng trading, napakaraming doubts, napakaraming frustrations, na iniisip mo, tama pa ba to? Mali ba ako? Or ganyan. But, nandun sila lagi sa'yo, nagsasabihin nila, ituloy mo lang, or kung hindi man nila ma-address sa'yo ng personal, yung doubts mo, or yung questions mo, nandun lagi yung nakatulong din sa akin yung sa blogs and yung postings doon sa traders din courses. So, yun nakatulong sila, and yung encouragement every time na magpo-post sila ng yung mga nag-succeed ng mga dating students, nakaka-inspire sila na sana ako din na I would aspire to be like them, na ma-feature din ako doon balang araw. So ngayon, eto na sir. You're part of, ano na, TDPH graduate, di ba, sa PSE. So can you say, sir, that this PSE mentorship program is pwedeng-pwede sa mga newbies na gustong mag-trade sa PSE? Po, very recommended po, especially lalo sa mga beginners. Like I said, yung isa sa mga nagustuhan ko sa lessons na to would be the simplicity ng mga lessons and concepts. So, hindi mo kailangan ng deep knowledge tungkol sa market, hindi mo kailangan ng deep knowledge tungkol sa paano ba ako kikita or something. But pag nasundan mo yung binigay nilang strategy sa'yo at na-master mo siya, yun na yun, nakuha mo na siya. Hindi mo kailangan ng mag-research pa tungkol sa, halimbawa, ano ba ang MACD or ano ba ang ALMA. So, hindi mo kailangan ng very deep knowledge kung ano yung at anong ibig sabihin ng mga yon. But yung introduction ng and concept of the strategy, yun lang yung sundan mo lang siya, as well as yung entry points, yung exit points mo. Basta maging faithful ka dun sa strategy, may execute mo siya ng tama. Sir Aldrin, ano-ano ang mga natutunan mo mula sa mentorship na ito? Pwede mo bang i-share ang mga pinaka-importante mong natutunan at nakatulong sa'yo sa pagtitrade? Ang most important po would be yung related sa psychology of trading, which is kilos or keep your losses small. Siguro hindi ako gagraduate kung inisip ko na hindi, itutuloy ko yan, tataas pa yung market or tataas pa yung price niyan. Hindi ko i-stop yung trade, panggigigilan ko siya. So kung hindi ko sinunod yung advice ni during the lesson and ni Ma'am Leonen and dun sa mga vlogs, kung hindi ko sinunod na
keep your losses small. It's okay na mag-loss ka as long as you keep it as small as you can. Ang magsiset up ka ng acceptable loss mo per trade. Siguro, as of now, nasa second set ako ng next 30 trades ko. Hindi ako gagraduate. So can you say na mas maganda talaga na pagdating dito sa PSE is meron kang mentor na magtuturo sa'yo compared dun sa magte-trade ka lang on your own? Yes po. Kasi, especially sa mga Pinoy, napakahilig kasi mag-DIY na sa tingin nila, manonood lang ng videos, manonood sa YouTube. Alam ko na yan. Or alam nila yung concept. Madali na lang yan. Kasi doon din ako nagsimula na alam ko yung concept ng stock market. Alam ko kung ano yung paano nagkumikita sa stock market na pag tumaas yung presyo, kikita ka, pag bumaba, syempre may loss ka. Pero hindi kasi siya enough, lalo kung nandun ka na mismo sa live environment. Hindi siya enough para ma-aid ka para mag-succeed dito sa ganitong dito sa trading. Especially kung halimbawa madalas dun sa mga trades ko in the past na magdududa ka talaga kung tama ba yung ginagawa mo or hindi, or maka-frustrate ka dun sa trades mo. Pero because of the mentorship, because of the encouragement, because of the learnings ng mga mentors sa TDPH, naging possible na makagraduate and naging possible yung 30 trades na mag-net ka ng net income or net gain. Diba? Congratulations, diba? At nakagraduate ka dito sa PSE. Pero sir, was there any point during the program where you feel challenged or unsure about trading? And how did you overcome those challenges? Yes po, madaming beses na may doubts talaga sa akin. Especially for example, may nakita kong entry point, ang ganda, ganyan, ang ganda ng trading, ang ganda ng pasok. Tapos hindi siya tutuloy doon sa ini-expect mo. Tapos sa ganyan maglulos ka. So, exit ka na. Tapos kinabukasan, biglang aakyat yung trade na nasundan mo. So parang kung nag kung nag-hold lang ako ng isang araw, kumita sana ako. So, nakaka-frustrate siya, ganyan. Pero, parang nababasa ng mga taga-TDPH yung mga trades ko during the week or during the day. Kasi, after kung maranasan yun, magpo-post sila dun magpo-post sila sa courses ng mga, at saka sa blog na naranasan din nila yung mga ganong frustrations na pumasok sila sa trade, akala nila aakyat, pero hindi. Tapos nag-exit sila. Kinabukasan, after nun, lumipad yung price ng stocks. So, tama. So, ano ba yung lesson noon sa'yo? So, parang ganun. So, hindi lang ako yung nakakaranas. Lahat tayo nakakaranas. Pero what's important is you move on, you find a new entry point, and then learn from it. So, and then you execute the strategy again. As part of the program, sir, you need syempre to achieve a net gain, di ba? After 30 executed trades in the PSE market. How did you feel once you hit this milestone and finally nakagraduate ka, and what strategies help you to succeed? Tsaka sabi mo nga, di ba, before, gusto mo rin so na ikaw ay makaka-inspire din ng ibang students or ibang trader. Actually, on yung 30th trade ko, nakahinga talaga ako ng maluwag. Kung matatandaan niyo po, kung babalikan nila yung emails ko, yung weekly portfolio ko, siguro yung second to the last week na nag-email ako ng portfolio ko, sabi ko, nape-pressure ako kasi last 3 trades ko na, naka-negative pa ata yung position ko. Sabi ko, paano kung yung trade kong last 3 ay hindi tama or kung mali yung trade ko? So, ibig sabihin, uulit na naman ako. Lahat ng pinagpaguran ko, yung first 27 trades ko ay mawawalan ng sildi. So, nakaka-pressure. Sobrang laki ng pressure sa akin. So, parang natatakot akong pumasok mag-trade ng mga araw na yun dahil baka mamamali ako. So, ganun. Pero nag-respond sila sa akin after nung sinabi ko sa email na eto na po yung portfolio ko pero nakaka-pressure kasi malapit na ako mag-30, baka mag-negative ako. Sabi nila, huwag kang ma-pressure. Nandiyan ang market, magbibigay yan ng entry points sa'yo. Just keep your losses small
and trust your strategies. So, ginawa ko din siya. And awa ng Diyos, yun. Na-execute ko yung 30th trade and pumasa ako. Nag-net gain ako after nun. So ngayon, sir, do you feel more confident and prepared na mag-trade sa PSE after ng mentorship? Yes po. Syempre may mga doubts pa din, pero as compared when I started, na walang-wala, hindi ko alam kung nanguhula lang ako eh. Parang, ito parang maganda. O kaya, ito yung hype. Bumili ka, ganyan. O kaya, sabi sa YouTube, ito daw yung magandang bilhin. Pero, nung madalas kasi kapag yun yung sinusundan ko noon, lalo pag hype na, tapos na yung lipad ng presyo eh, nahuli na ako. So, madalas, lagi akong talo. But now, na alam ko yung strategy, may sarili akong strategy na sinusundan at minamaster, mas confident akong pumasok ng trade. Kasi alam ko kung kailan ako i-exit. Tapos kung hindi umayon sa akin yung trade, alam ko kung kailan ako lalabas para hindi ako ganun kalaki yung loss ko. So, meron akong acceptable loss, meron akong exit strategy. And if ever meron umayon sa akin or hindi umayon sa akin yung trade ko. So, alam ko kung kailan papasok tsaka kailan lalabas. So, like what you said earlier, sir, di ba? You're from, currently, you're in Florida, right? Mm-hmm. So, kabaliktaran po yung oras. So, may time difference tayo dito sa Philippines. Hindi ka ba nahirapan mag-trade dun sa time difference natin dyan sa Florida tsaka dun sa PSE market natin? Actually po, since nga yun yung reason ko bakit ako nagsimula sa PH market, kasi habang nandito ako ngayon, madalas gising ako hanggang madaling araw dito. So parang wala akong ginagawa kasi nanonood lang ako ng YouTube, nanonood lang ako ng Netflix series hanggang madaling araw. So hindi ko alam dahil yung sanay ako sa puyat. And since sabi ko hindi masyadong productive kung itong pinagpupuyat ko kung nanonood lang ako, gawin ko na lang ng mas makabuluhang bagay, nakikita ako. So, since hindi naman ako makatulog ng madaling araw, hindi ako makatulog ng gabi, ginamit ko na lang yung araw, yung mga yung situation na yon para maging productive. So, hindi naman siya ganun ka-challenging sa akin so far. So, Sir Alvin, what advice give to beginners or those who are still hesitant to start trading in the PSE market? Siguro ang pinaka ano ko is, huwag mag-hesitate. Do not hesitate to enter. The market will always be there. Yan yung number one na lesson sinabi nila isa sa mga lessons sinabi nila sa akin. The market will always be there. It may not be in your favor, but yung trades na susundan mo ay hindi mo alam kung yung susunod na trade mo ay in your favor naman na. Pero sa mga beginners na nag-hesitate pa na pumasok, I think most of others hesitance comes from uncertainty na hindi nila alam kung paano papasok or hindi nila alam kung ano nangyayari sa market or hindi nila naiintindihan bakit kumikita ka sa market. Pero or natatakot sila na mag-loss agad. Yung loss on trading ay napaka-negative on their part. So yung psychology ng loss. Pero through traders then PH, natutunan ko na hindi ka dapat matakot sa loss. Hindi ka dapat matakot sa uncertainty. Hindi ka dapat matakot na hindi umayon si market sa'yo. Kasi yung unang lesson nga namin, nag-toss ng coin si Madam Yonen sa video. And siguro sa mga first 5, hindi nga umaayon sa'yo yung favor. But as you go along, as you toss more coins, nagbabalance out yung heads and tails. So, ganun din siya sa trade. Hindi ka talaga certain. Pero as you progress, as you enter more trades, makakahanap ka ng mga winning trades mo. So, move on from your losses. So kung takot ka sa loss, ituturo nila sa'yo na mag-move on ka sa losses mo. Kasi one loss that you get will make you closer to that win after that. So, huwag kang matakot. Even if it's uncertain, kung sabi nga nila, huwag ka din matakot sa uncertainty kasi sabi nga nila,
kung umayon sa iyo yung market, edi good, mag-move on ka. Kung hindi umayon sa iyo si market, edi good pa rin, mag-move on ka pa din, matuto ka. So, matuto ka na bawasan na i-keep your loss, i-keep na mababa yung loss mo. So, wag mag-hesitate, I think, wag mag-hesitate to pumasok sa market. All of those fears, lalo kung alam mo kung paano i-execute yung strategy mo, alam mo kung paano ka papasok, alam mo kung paano ka lalabas, hindi ka dapat matakot after nun. So sir, dito po pala sa PSE market, hindi lang po pala strategy ang tinuturo sa inyo, pati ang psych ng loss and gain, itinuturo din po pala sa inyo dito sa mentorship ng PSE market. Yes po. Kasi parang two phases yan. Yung technical, which is yung strategy, and yung psychological nung trading. Kasi mas importante yung psychological for me, lalong-lalo na kung emotional kang tao. Kasi sa trading, dapat walang room for emotions. Kung papasok ka na wala kang ine-expect. Kung umayon sa'yo, edi good. Kung hindi umayon sa'yo, okay lang din. Pero once na na-frustrate ka, once na naging emotional ka dun sa trade na yun, or meron kang ikinabit na emotion dun sa trade mo na last ko na to, kailangan maging with ito. Pag ganun yung magiging Mindset. thinking mo or yung mindset mo, hindi ka magsasucceed. So, yun yung number one na gustong-gusto kong natutunan sa lessons namin sa Traders Den, na ang psychology ng trading or the psychology of losses yung psychology ng trading is very important. So lastly, sir, with how this mentorship helped you to trade PSE market, would you recommend it to others, especially sa mga newbies, di ba? If so, why? Very po. Super nire-recommend ko ang Traders Den PH. Especially kung halimbawa gusto mong mag-trade muna sa PH market. Like me, gusto kong magsimula muna sa PH and then ma-master ko siya hanggang sa mag-fly ako internationally. And the reason for that is because para siya sa lahat. Hindi niya nire-require na meron kang certain degree or meron kang certain course na natapos para maintindihan mo or para mag-succeed ka sa trading. Ang kailangan mo lang ay yung proper mindset and psychology when you enter the market, as well as the proper strategy to execute it properly. So, lahat yon hindi ko alam nung nagsimula ako. Pero nung after nung 15 days, after din nung 30 trades ko, natutunan ko lahat yon i-control, natutunan ko lahat yon i-execute. So, coming from me na beginner na walang halos alam sa strategies and psychology ng trading, at ngayon is na medyo na mas confident na sa pagpasok ng mga trades, I would very much recommend Traders Den PH. So, thank you so much po, Sir Aldrin, for sharing your journey with us. Very inspiring po na from beginner, di ba? Ngayon ay isa ka na sa nag-i-inspire sa mga traders or aspiring trader. Kung ikaw ay interesado at gustong matutunan ang mga techniques na ginamit ng ating mga graduates, join sa ating PSE Market Mentorship Program. Na in just 15 days, matututo ka ng mga importanteng trading strategies na nakakatulong sa'yo to gain an edge in the market. Huwag nang palampasin ang chance to level up your trading skills. Visit our website at tradersden.com or follow our Facebook page or send us a message for more info. We can wait to see you sa next batch. Sir Aldrin, once again, thank you so much sa napakagandang story po na ibinahagi niyo sa amin. Thank you po. And Thank you so much congratulations once again. Thank you po.